Sabi ni Pastor, ang kanila daw simbahan ay may palatandaan sa totoong iglesia. Pakinggan natin mga viewers. Mga marka at palatandaan sa tunay na iglesia ng Diyos. Pero bago ang lahat mga kaibigan, tuklasin muna natin kung ano ang kahulugan. Kung ano ang tunay na kahulugan sa salitang iglesia na isinasalin sa English na tinatawag na church. Ang salitang iglesia ay galing po sa original Greek New Testament Bible na tinatawag na ecclesia na ang kahulugan ay called out assembly. Grupo po ito ng mga mananampalataya kay Kristo na galing po sa iba't ibang lugar. Sila po ay tinawag ng Diyos upang sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At ang tunay na iglesia, mga kaibigan, ay hindi relihiyon, kundi grupo po ito ng mananampalataya kay Kristo. Sila po ay mga ligtas na. Sila po ay pinatawad na ng Diyos at ligtas na sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ayon po ni San Pablo sa Episo Kapitulo 1, versikulo 7. At may mabasa rin po tayo mga kaibigan na ang iglesia ng Diyos ay mga ligtas na sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa po sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. Ang tunay na iglesia ayon po kay Kristo ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Mababasa po ito sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. Ang mga taong ito ay hindi sumasamba sa ribulto at hindi nanalangin sa ribulto at sa mga taong matagal ng patay ayon sa nakasulat sa Biblia. Pangatlo, mga kaibigan, ang tunay na iglesia ay tinatawag na mga anak ng Diyos at born again ang kanilang espiritu. Mababasa po ito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 13. Nang sino mang tumanggap at mananampalataya kay Kristo, sila po ay mga anak na ng Diyos. Sila po ay naging born again sa kagustuhan po ng Diyos Ama. Ang atin pong sagot, ang atin pong nalalaman mga kababayan, saan ba galing ang Assembly of God? Kasi mayroon siyang hindi sinasabi sa kanilang history. Ang Assembly of God, mga kababayan, ay nagsimula noong 28th century na tinatawag na Pentecostal Revival, and officially noong April 2, 1914 nabuo doon sa Arkansas, USA. Ang nagpalaganap po ng Pentecostalism na hanggang noong 1922 ay tinawag na Assembly of God. Una, noong 1866 to 1923 ay si Eudorus elected as a first chairman. At noong 1873 to 1929 ay si Charles Fox Parham. Siya po ang pioneering ng Pentecostal movement. At noong 1870 hanggang 1922, mga kababayan, si William Seymour noong 1906, siya ang nag-promote, nag-spread ng Pentecostalism and nag-provide ng basihan sa pagporma ng Assembly of God. Hindi ho si Kristo, wala kang makitang si Kristo ang involved sa pagporma ng Pentecostalism hanggang ito ay nagiging tinawag na Assembly of God. Kaya ang sinasabi ng pastor na ito ay hindi totoo at kasinungalingan. Yan po ang ating komentaryo. Magandang umaga, magandang araw sa atin lahat.